Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito na namang sinabi ng inyong bukekeng Vice President Tamilmil Duterte dahil binasag niya po yung trip ng isang taong ito na talagang tuwang-tuwa nung nagbitaw siya bilang DepEd at NTF-ELCAC Co-Vice Chair dahil wala na daw po sa unit team, ito na dapat si Bukeke, no? Pero kinontra rin siya, no? Ng isa ring dating senador. At isasama natin mga kababayan, ito na namang latest survey, the continuous downfall of pure beeping Bukeke. At eto nga po, meron pong naglabas dito ng top 12 na mga pepedeng mga senador, no, yung mga projected daw. Kasi survey lang naman ito. Ha? Makikita natin. At tayo naman, out of 12, kinross out natin yung mga alam nyo na hindi karapat dapat. Okay? So bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. At ganoon din po sa mga nagbi-video replay sa nagsishare ng kanilang blessings at sa lahat ng katuwang natin dyan sa chat box, no? May God bless us all and shout out po lahat sa inyo. So unahin natin itong sinabi nitong si Harry Roque. Kasi po, ito, balikan na lang natin to. Sa politiko, no, after na malaman niyang nagbitaw si Bukeke bilang DepEd Secretary at Co-Vice Chair ng NTF-ELCAC. May napatunayan, may paninindigan, kakayahan. Harry Roque makes the case for Sara Duterte as opposition leader. Ayun, talagang nag-ingay po ang malaking tuta ng mga Duterte. At baka ikaw ba ay tuta din ng China? O, yun. Yan po ang sabi niya, no? Sa Facebook post ni Roque, sabi dito sa politiko, mayroon siyang pinakamataas na net satisfaction and approval rating sa gobyerno. May paninindigan siya sa mga isyu na salungat sa administrasyon. Napatunayan niya sa kanyang pagbitiw na hindi siya opportunista at hindi lang niya kagustuhan na manatili sa pwesto. Uy, talaga? Sino ang opportunista? Sino ang nagtutulak na siya ay patuloy na maupo sa pwesto? Hindi po dun sa dalawa, kundi sa pagiging presidente. O di ba kayong mga maitsog na mga palautog? Di ba? Di ba? Tapos sasabihin niya, maging leader daw ng oposisyon. Ano pong sinabi nila Lagman? Ha? Ni Dilima. Hoy, hindi kayo ang oposisyon, mga pekeng oposisyon kayo. Bakit, mga kababayan? Kasi itong si Roque, feeling entitled po. Feeling niya, makukuha niya na ang gusto niya. Siya po ang maingay na maingay, no? Ngayon, ano ang sabi diyan ni Dilima? Ayan tignan nyo, quote card sa Impact Leadership. Ang tunay na oposisyon may pundasyon ng accountability, transparency at pagmamalasakit sa mamayan. Mga bagay na hindi makikita sa track record ni BP Sara. Oy, Roque! Paano mo ito ngayon kokontrahin tong sinabi ni Leila de Lima? Di po ba? May napatunayan daw kasi si Sara Duterte. Anong napatunayan ni Sara Duterte? Dahil daw po meron siyang pinakamataas na net satisfaction approval ratings sa mga survey. Sino ang sinorvey? 1,500 to 2,500 o better yet 5,000 o 10,000 man yan? Wala nga yan sa katiting ng kanyang botong milyon. Hindi nga umabot ng 20 milyong sinorvey. So 32 milyon. O 10% of that is what? 3.2 million. Sabihin mo 10,000 lang ang sinorvey, ilang porsyento yun? Diba? Wala pa yata ang 0.0001. Ina. Tapos sasabihin niya, gagamitin niya yung ratings. Dahil sa ratings, yun na. Yun na yung may napatunayan, may paninindigan at kakayahan. Anong kakayahan niya?
Nagbitiw nga siya sa DepEd eh. Anong klaseng kakayahan yun, mga kababayan? Kakayahan na maging tanga. Kakayahan na walang silbi dahil nagbitiw. Hindi kaya. Kakayahan. Diba? Root word eh. Kaya mo ba? Hindi. Eh di wala kang kakayahan. Gago. Diba naturing ang attorney pero bobo itong si Roque? Ang babaw po ng mga dahilan niya, ang babaw ng mga pruweba niya, walang yan, no? Sa kanyang pagbibitiw, wala namang naganap na pag-ako sa responsibilidad o pagbabago ng mga prinsipyo at paninindigan. Paano naging oposisyon ang mga pananagutang hanggang ngayon, sinisingil pa ng taong bayan? Ayan, di ba? Basag si Roque. Iginigiit lang nila, no, si Duterte ang magaling, siya lang ang may kakayahan. Performance rating number 1, wala nga eh, pinababango lang ng survey yan eh. Tingnan nyo yung last rating survey niya sa Tangerine. Bagsak! Diba? 2% bagsak, distrust tumaas pa ng 2%. Diba? Because of what? Yung mga ginagawa ni Roque at ng pamilya ni Tamil Mel. Sila po ang nagpapabagsak kay Tamil Mel. Ngayon, ano na ang kapangyarihan ni Tamil Mel? Wala. Bagsak. Sila na po ang uupo sa next Enedoro. Yan na po yun. Hindi na sila Lenlen, hindi na ang Pinklawan. Ang maganda, magsama-sama kayo doon. No, mamaya papakita natin yung top 12 base po sa na-survey na naman. Tangina talaga. Pabanguhan na lang ng pangalan dito, mga kababayan. Roque, eto, sasabog ang wet packs mo dito. Gusto mo si Duterteng Bukeke ang leader ng peke ninyong oposisyon? July 1. July 1 na. Sino pang presidente? Nasaan yung June 30 mo? Boljak TV. Nasaan yung June 30? In-advance mo na ba ulit? Minove mo na? Ng September? Quarterly ah. Kala mo hindi ka mahuhuli, tangina mo. Diba? Ang ina ninyo, mga gago lang kayong mga nanonood dyan kay Bukeke. Kay Bukekeng professional liar. Sige. Balita ko noon daw Friday yung kanyang asunto dyan. Ano kayo nangyari doon? Mami Peng, anong balita? Ito po, ano ang sabi ni Bukekeng Tamil Mel na BP ninyo dyan sa sinasabi ni Roque, leader ng pekeng oposisyon? Philstar, July 1. Vice President Sara rejects. Roque, rejects. Ano sa Tagalog ang reject? Di Harry Roque. Hindi manalo-nalong senador di ba? Rejection equals Harry Roque. Rejected ka ng taong bayan bilang mambabatas o ngayon ni-reject ka ng iyong vice-presidente. Hindi siya sumasang-ayon sa pagiging talakitok mo. Yan. Rejects. Rejected. It hurts. Rejects tag as opposition leader. Yun. Sabog ang wekpats mo. Gago. Diba? Vice President Duterte disagreed with claims that she is now the leader of the opposition against Marcos administration. Ano? You got rejected? She disagrees with you. Equals Harry Roque. Equals maisog. Ayun. Diba? Ayun na lang daw po. Based on my work, my character, and my principles, I don't act for the benefit of the administration or the position of the politics. Ayun po ang sabi ni Bukekeng Tamil Mel. Base na lang daw sa trabaho niya, sa karakter niya, at yung prinsipyo niya, alam nyo na, tatrabaho nga ba siya? Ano ang karakter niya? Joker. Nagja-jamming nga lang daw, sabi ng tatay Anong prinsipyo niya? Wala. Hindi nga makapagbigay ng komento sa bullying ng China, sa harassment ng China sa West Philippines Anong prinsipyo meron ka? Sabi mong mahalin natin ang Pilipinas? Bogok! Ano na, Roque? Yan lang ang ibibigay natin. Ito pa sabi niya, ni Bukeke, I work based on whatever is beneficial to the people and whatever is rightful to them. Ang pagre-resign ay beneficial sa tao. Ang pagre-resign ay tama sa mga tao. Ayun naman pala. Tama lang na mag-resign ka kasi
Wala kang prinsipyo. Ang karakter mo ay karakter ni Joker. Ano na, Roque? Di ba sabi ko, sasabog ang wet packs mo? Disapprove. Reject equals maisog equals Roque equals Suraida and the rest of them. You got rejected by your own. Saan na kayo ngayon? Ha? Oposisyon pa more. Nang aagaw pa kayo. Oy, nago, wala pala kayo. Ano na? Saan na kayo dadamputin? Ika nga ni Bato, ayaw kami tanggapin ng administrasyon. Hindi rin kami tatanggapin ng oposisyon, yung Liberal Party. Saan kami pupunta? Di pumunta ka sa moon. Mag-drive ka sa moon. Di ba sabi nga ng Eraserhead, mag-drive ako buong taon. Pre, wag mo na. Di na mag-andar yan. Gusto mo ng tapoy? Gusto mo ng ice cream ni Roque? Kumain ka na lang ng chupa chups, Roque. Ang sarap yun, ang tamis. Chupa chups. Oy, yung chupa chups, lollipop yun ha. Ano namang isipin ninyo, kayo talagang babastos ng... Ikaw, RN2 cents ha? Huwag kang ganyan. Buti na lang, hindi na nanonood dito si RN2 cents. Buti na lang, wala siya, absent siya. Baka nandun din siya, nag-i-spy sa mga maisog. Okay, punta tayo dito mga kababayan. Sige, Roque, promote pa more, ha? Promote pa sa iyong idol. Sa Tanjiri, napakita na natin sa inyo yan. Bagsak ang kanyang trust rating, tumaas yung distrust. Ngayon, may another na naman na survey. Yung survey nung kakampi nila. Dito magtataka kayo mga kababayan eh. Ako hindi ko paniniwalaan itong resulta ng kay Pangulong Bongbong Marcos. Imposible. Na hindi man lang gumalaw. Tangina. Tingnan nyo. Hindi ba tayo magtataka dyan? Hindi man lang gumalaw. Pero doon sa Tanjiri, gumalaw. Siguro hindi na sabi nga nung mga iba nagko-komento, hindi na talaga maayos eh. Kailangang ilabas ang katotohanan. Kasi yung mga ibang survey, talagang bagsak si Bukeke. Dito, ang hinahanap ko mga kababayan, yung performance rating ng mga survey. Doon natin malalaman, talagang wala. 3 strikes, your strike out. Di mag-resign ka na kasing BP. No, takbo ka na lang ng mayor doon sa Davao. Para lalong umiyak si Roque. Tingnan nyo. June 15 to 19, sabi daw ng Publicus Asia. Sino yan? Kakampi ng mga Duterte yan. Yung nandyan is talagang palaban na defender ni Sarang Bukeking Duterte. Pero ano nangyari? Yung trust rating at approval ng Pangulo ay pareho daw. Nung first quarter at second quarter walang nagbago. Diba? Maniwala kayo? Ayaw lang nila kasing ipakita yung katotohanan. Kasi baka yan, ang laki ng itinaas. Bakit? Kasi ang laki ng binaba nung idol nila. Tingnan ninyo. Yung naka-green dyan, no? Yung yung green. Hindi green ang utak, Miyu. Green ang damit. Ano sabi nung first quarter? Yung trust rating niya 46. Pagdating ng second quarter, 41. Bagsak. Yung kanyang approval rating, 53. Bagsak, 46. Ay, hindi pwedeng ganyan naman. Kailangan stay lang natin ng Pangulo. Para walang masabi. May masasabi pa rin ako. Hindi ako naniniwalang ganyan lang ang survey ng Pangulo. Hindi umangat. Sa ibang survey nga, umangat. Tapos sa inyo, ano yan? Balance beam? Diba?
Wala. Talaga? Talaga? Hindi umangat? Kasi bakit? Ang laki ng binagsak ni Bukeke pagdating sa approval. 7%. Oh, yung ganyang trend, mga kababayan, baka nga pag natapos ang taon ito, itong mga numero na ito ay babagsak pa yan. Walang-wala dahil sinira nung mga kakampi niya tulad ng mga maisog na yan at ng pamilya niya, ulit-ulitin natin. O ito, himala, o tingnan nyo, yung sinasabihan nilang tambaloslos, umangat. O ano? Kasi mga gago kayong mga supporter ng mga Duterte, kayo ang nagpabagsak kay Bukeke, kasalanan nyo yan. O, pero ako, mga kababayan, I don't believe dun sa Pangulo. Hindi gumalaw. Ano ka? Plateau? Ha? Nasa plateau? Plain lang? Wala kayong nakita? Walang sumagot na ganito, ganito? Baka hindi na ni-record. Hindi na nakayanan. Hindi na matanggap na ang taas pala ng pinagbago. Baka tinaas 10% eh. Naungusan na si Tamilmil. Ano, di ba? Paano pa kayo pagkakatiwalaan? Paano pa kayo aaprubahan kung ang puro pananalita nyo ay paninira? Tingnan nyo yung si Duterteng tanda, nagbago bigla ang tono, pagkagising niya from deep sleep niya, ay teka lang, sabi sa akin nung aking fairy godmother sa panaginip, magbago ka ng style kasi yung mga anak mo na apektuhan na. Baguhin mo, i-praise mo si Bongbong. No, ganito ang sabihin mo, pero yung iba, bayaan mo sila. Hindi niya alam, mas malakas yung forces nung demonyo kaysa sa fairy godmother niya. Di ba, Ai-chan? Eto, sa survey naman ng mga senador, Publicus Asia, yung top 12 nila, ha? Tingnan nyo po. 1, Ong. 2, Tulfo. Rodrigo Duterte. Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Bakit kasi nilalagay nyo pa pangalan niya? Ha? Ano sabi niya doon, yung sa una nating video? Anong sabi niya? Matanda na siya, wala na siyang pira. Bakit pa rin kayo namimilit? O di ba mga gago lang kayo? Kayong mga nagsasabing tatakbo pa yung matandang Duterte, gamit na gamit nyo na siya eh. Ang ina naman, parang wala na ngang mailalabas na gurgur eh. Sinisip-sip nyo pa eh. Pinipilit nyo pa eh. Wala na eh. Mas kinabigyan nyo pa yan ng blue pills, blue chew. Di ba RN2 cents? Di ba Danny Reynado? Di ba? Mas kinapainumin nyo pa yan ng kung ano-anong mga generic ng mga blue pills. Wala na, sabi niya. Tapos na siya. Pero itong mga minions niya, ginagamit pa rin siya kasi yung last name niya, Duterte. Meron pa daw hakot. Tang-ina mga duwag. Pinipilit nyo pa, sayang lang yan, Ibigay nyo sa iba yan. Tang-ina, anong gagawin niya sa Senado? Magkukuyakoy, kukuha lang ng 250,000 pesos. Uupo lang doon, walang gagawing batas yan. Inan yan. Si Lacson, okay yan. Pwede pa yan. Sige. Si Tito Sen, okay yan. No? Yung dakilang achuchuchu, alalay. Si Bongo, wala yan. Si Isko, tingnan natin mamaya. Si Lenny, anong sabi ni Lenny? Isa rin kayo makakapalang muka. Magme-mayor daw siya. Nako, number 9 yung ate daw ng bayan. Si Kiko, nako, isa rin to. Si Pia, ewan ko, pero akin to. Agree ako dyan sa number 12. Paangatin natin yan. Okay? Busisiin natin to, RN2 cents. Tignan natin. Sandali na lang. Okay? Eto, mga kababayan. No, inedit ko yun. Asan na ba? Nawala na. Ayan, inedit ko po. Ayan, Ito ang gusto ko. Ayan. Sa 12 na yan, na top 12 ng Publicos yan 6 lang ang gusto ko dyan. Si Go. Mali. Si Ong, kasi parehong inchik di ba? Onggo. Si Doc Willie, okay yan. Si Tulfo, sabi niya na, hindi na rin daw siya tatakbo, pero kung mapipilit, di okay. Lacson, Tito Sen, sinama ko na rin po si Isko. Hindi naman to naninira sa gobyerno.
Tahimik nga, di ba nag-move on na siya, may sinabi pa siya, makipagtulungan na lang tayo sa gobyerno. Buti pa yan. Si Lenny, wag na, inex ko na, mayor yan, wag nyo nang ipilit. Si Duterte, tanggalin nyo na, sinabi na ayaw niya. Si Bongo, wala yan. Pa lang yan. Si Amy, isa pa yan. Si Kiko, wag yan, wala yan, wala. Pabalik-balik, wala. Kokontra lang yan. No? Si Pia, ayaw ko dyan. Tama na ang isang Cayetano muna. Nagiging ano na tayo nepotism na siyempre yung favorite ko, si Gibo, kung tatakbo siya. Yan lang po, mga kababayan, ang akin. Diba? Kayo, dyan sa binigay ng publiko, 1,500 lang pala Kulang yan. Mag-survey kayo, yung 100,000. Mukhang mas effective pa yung kalye survey sa inyo. Di po ba, mga kababayan? Bakit kasi sinisiha sa bagay? Kaya pala sinisingit ng publicus itong si Duterte at si Go. Ha? Kasi alam nyo na, di ba yung may-ari nga niyan? Sino ba may-ari niyan? Sino? Nagtatanong lang. Kayo mga kababayan, agree ba kayo doon sa aking pinakitang mga larawan na inex-ex natin? Sa palagay, publicus lang yan hindi po yan yung pangkalahatan. Okay? At doon din po sa sinabi ni Bukeking Tamilmil na BP na nire-reject niya yung opposition tag leader ni Roque. Wala talaga, Roque. Nireject ka ng BP mo. Kasi alam niya na personal interest lang mo at baka yung boss mo ba na China ang isinusulong mo. Ayun, nagtatanong lang, Roque. Alam niya, natunugan ka din. Pero malay nyo, palabas lang yan. Feeling nila, nasa teatro sila. Palabas lang to, sige ganun mo. Iusog mo, baka may kumagat Pag walang kumagat, di okay lang. Pero ako magbibigay ako ng ganitong statement. Para at least, alam natin, no? Yung pulso ng taong bayan. Ikaw gusto mo, ako ayaw ko. Pagsamahin natin sinong iboboto ng taong bayan. Mas marami sumaside dito sa sinabi ni Bukeke. Wala, hindi pwede. Diba? O ganun lang yan sila maglaro. Mga sinungaling, mga mandarambong, mapaglinlang. Kaya nga anong sabi ni Dilima? Wala kayong puso para sa mamayan, kundi ang meron kayo ay bulsa. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.